Kaya daw itinalaga na ombudsman si Boying Rimulya ay para daw ipakulong si Sara Duterte. Hindi naman siguro si Sara Duterte lang. Baka isa si Sara Duterte sa dapat ipakulong. Kasi yan naman talaga ang trabaho ng ombudsman eh. 'Di ba? Tuwisin yung mga tiwaling government official, yung mga tiwaling politiko, paimbestigahan ang katiwalian sa ating gobyerno. Yan naman po ang trabaho talaga nila. So kung maipakulong, si Sara Duterte, o edi iyak na lang kayo. Pero masaklap ang kalagayan kasi may nakabinbin na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So mukhang wala talagang lusot etong si Inday Lustay. Dapat lang talagang paimbestigahan. Alam niyo naman siguro kung bakit. Ang sinasabi na itong mga nasa paligid ni Digong, eto daw na administrasyong ito ay itinalaga si Rimulya bilang ombudsman nga para gantihan. Gantihan? Wala naman sigurong ganong isipan na gantihan. Ang ikinabahala nyo lang ay bakit isang kaalyado ni PBBM ang naitalaga bilang ombudsman. Kasi ang gusto nyo, kaalyado pa rin ng mga Duterte. Ano kayo? Siniswerte? Mga hinayupak na ito. Totoo yung kasabihan na panapanahon lang yan. Ito daw ay tinatawag na lawfare. Matapos nga daw mabigo yung impeachment complaint or case ni Sara Duterte dati. Take note hindi pa po tapos ang laban. Hindi pa po tuluyang bigo ang laban. Wala pa namang nangyayari. Hindi pa naman exonerated si Sara Duterte. Conflict of interest daw ang pagkakatalaga kay Boying Rimulya. Ulitin ko gusto niyo talaga kaalyado pa rin ni Digong ang ombudsman matapos yung 7 taon na itinalaga ni Digong na ombudsman na wala namang ginawa at kinonsente lahat ng kawalang hiyaan at pagnanakaw ng mga kaalyado ng mga Duterte. Ang lala. Plano daw ipaaresto si Sara Duterte. Hindi to plano. Itong lahat ay posibleng mangyari dahil sa ginagawa na rin ni Sara Duterte.